ng gagalaiti ata si Pastor Rudy L. Velasco. Kay Father Darwin, sabi niya, Kanang inyo pare, Darwin Gitgano, inyo na kadiliman na mo, Father. yung si Father Darwin, yung inyong pare, Si Father Darwin, kanang inyo pare, Darwin Gitgano, inyo na kadiliman na mo, Father. sa inyo yan. Dahil hindi yan amin. Alam naman, nasa sikta ka ng tatag ng tao. At dinala mo, Reverend Rudy Velasco. Di ba gusto niya letra por letra? Saan mabasa sa Biblia letra por letra utos ng ating Panginoon Jesucristo? Dahil nangungopya kayo, hindi lang sa Father, dun lang sa Reverend. O sige, saan mabasa? Sabi ng ating Panginoong Hesus, tatawaging Reverend Pastor, kung letra por letra. Para bang apektado na ang 10% yata. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Muli itong iyong lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. Huwag kalimutan sa inyong pagsuporta sa ating channel na pindutin ang like sa ating live ngayon. At huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Sasagutin natin sa pagkakataong ito si Mr. Rudy Velasco kay Father Darwin ng gagalaiti ata. Para bang apektado na ang 10% yata. Si Father Darwin, kanang inyo pare, Darwin Gitgano, inyo na kadiliman na mo, Father. Natural na lang. Alang naman tatawagin mong Father Darwin, pero sa unang punto niya, tinawag niya si Father Darwin. Si Father Darwin, Tera ka ng tera sa pananampalatayang Katoliko. Ikaw mismo ang sumusuwag sa sinasabi mo. Darwin Gitgano, inyo na kadiliman na mo, Father. Sasagutin natin punto por punto muna. Si Father Darwin, kanang inyo pare, Darwin Gitgano. Yung Father Darwin, pero siya, nagsabi na, Father Darwin, yung inyong pare na si Father Darwin Gitgano. Inyo na kadiliman na mo, Father. Sa inyo yan. Dahil hindi yan aming Father. Sasagutin na natin. Itong si Mr. Velasco, no? Sa inyo yang pare na yan dahil hindi yan amin, natural. Dahil humihiwalay kayo at umaanib kayo sa siktang tatag lamang ng tao na produkto sa maling interpretasyon sa pagbasa sa Biblia. Pero kung batayan natin ang Biblia at ang history, merong iisa lamang na iglesia na katawan ng ating Panginoon Jesucristo, na si Kristo ang ulo sa iglesia at ang kanyang iglesia ay ang mystical body of Christ, o Colosas 1:18. Kay usaray among amahan to as langit, among spiritual father. Unsa giingon ni kanang inyong Father Darwin? So iisa lang daw ang kanilang ama nasa langit. Pero sa unang punto niya, tinawag niya si Father Darwin. Si Father Darwin, kanang inyong pare. Ang punto niya dito mga kapatid, yung inulit-ulit na sa ibang sekta, yung mabasa sa Mateo Kapitulo 23:9. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang dito sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama na nasa langit. Kaya yon ang dahilan kung bakit sabi ni Mr. Velasco, Kay usaray among amahan to as langit, among spiritual father. yon, iisa lamang ang kanilang ama nandyan sa langit at yon ang kanilang spiritual father. Kadalasan sa mga protestante, ito talaga na talata ang ginagamit nila. And do not call anyone on earth Father, for you have one Father, and He is in heaven. Kaya, dahil nabasa yan ng mga protestante, mga kapatid, yung unawa nila, lalo na ni Mr. Rudy Velasco, at sa iba't ibang mga sikta na humihiwalay sa tunay na iglesia,
na bawal daw at mali ang ginawa ng simbahang Katoliko na tinatawag nating padre o father ang mga pare. At may iba pang mga anti-katolikong protestante mga kapatid, lalo na sa Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist at iba pa na gumagamit din sa naturang pagtuligsa. At dami ang mga natangay nila dahil sa maling akala. Pero Mr. Velasco, research naman pag may time. Isa-isahin natin mga mahal na kapatid, yung akusasyon nila. Hindi lang kay Mr. Velasco, nagkasusuwagan kasi yung pahayag niya dito. Bakit nagkasusuwagan? Tandaan ninyo, sandali mamaya. Una, labag ba sa Biblia, lalo na sa San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9, ang pagtawag na father sa pare? At bakit nga ba tinatawag nating father yung pare? Tulad sa sinabi ni Mr. Velasco, Father Darwin, inyo yang pare yan, hindi yan amin. Natural, di kayo kaanib sa tunay na iglesia. At ang problema ng iba't ibang sikta, mga kapatid, dahil sa literal ang kanilang pag-unawa sa verso sa Biblia, ginagamit nila bilang akusasyon laban sa Katoliko at mali-mali naman yung kanilang interpretasyon. Bakit mali-mali? Una, yung ginagamit kasi nila, kahit hindi binanggit ni Mr. Velasco, pinagputol-putol nila ang talata, pinagchap-chap nila ang talata sa Biblia. Bakit pinagchap-chap? Simulan natin, kumpletuhin natin. Mr. Velasco, ano ba ang mabasa simula sa 8, ituloy natin sa 10 para maunawaan ang konteksto. Ito po ang mabasa natin, mga kapatid. Huwag kayong tatawag sa mga tao na guro, sapagkat iisa ang inyong pinuno, si Kristo, at kayong lahat ay magkakapatid. Ito na sa 9 ang ginagamit nila. Huwag ninyong tawaging ama ang sino man dito sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama na nasa langit. Sa 10, huwag kayong tatawag ng mga pinuno, sapagkat iisa ang inyong pinuno, si Kristo. Yon ang konteksto po, Mr. Velasco. Napakalinaw. Kaya huwag i-chop-chop. Dahil kung i-chop-chop ninyo yan, yun lang 9, pero kung tingnan natin, na letra por letra ang pag-unawa, lilitaw, nagiging guilty sila. Bakit nagiging guilty sila? Sa 8 at 10, di po ba bawal ang pagtawag teacher, guro? Bawal pagtawag pinuno, leader. Ang tanong, di ba kayo tumatawag ng leader, tumatawag ng guro? Kung literal ang pag-unawa ninyo. So kung sinasabi sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, na bawal ang pagtawag ng Ama dito sa lupa na palaging ginagamit nila sa Mateo Kapitulo 23, versikulo 9, may dahilan yan kung bakit sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. At para malaman natin kung ano ang dahilan yan, Mr. Velasco, para di magiging out of context, eto, basahin muna natin simula sa dito tayo sa 12 at 13 ng San Mateo Kapitulo 23. Eto, mabasa natin. Ang sinumang magtataas ng kanyang sarili ay ibababa, at ang sinumang magpapakumbaba sa kanyang sarili ay itataas. Ngunit sa aban ninyo, mga guro ng kautusan at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw, ito ay sapagkat isinara ninyo ang paghahari sa langit sa harap ng mga tao. Hindi kayo pumasok, at ang mga pumasok ay inyong hinahadlangan. So, napakalinaw sa talata na palaging ginagamit nila, lalo na ni Mr. Velasco,
na iyo'y tumutukoy sa mga hambog o mga nagmamataas na mga iskreba at parosiyo sa kultura ng mga Hodeo. Pero kung sasabihin nila, bawal talaga ang pagtawag na Father, di mo ba alam na kahit na si San Juan sa kanyang sulat, yung mga ngaral dun sa Episo, tinatawag niyang Father. Tingnan natin. 1 John chapter 2 verse 13. I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. O see? Napakalinaw yan. I am writing to you, fathers. Sa Tagalog pa, eto mabasa natin sa Tagalog. Sumusulat ako sa inyong mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Di po ba si San Juan tumatawag ng ama? Ibig ba sabihin, yung pagbanggit ni San Juan sa unang Juan 2:13 ay nakalabag na siya sa San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9? Hindi lang yan, mga kapatid. Eto pa, si Mikas, direktang tinatawag na ama at siya'y isang pare. Eto, mabasa natin, Mr. Velasco, ha? Research naman pag may time. Judges chapter 18, verse 19, be quiet. They replied, put your hand over your mouth and come with us and become our father and priest. You are better off as domestic priest to one man or as priest to a tribe and a clan in Israel. Ano daw? Magiging pari at ama. Magiging ama ka namin at pari. Yan. Yan ang problema pag nagbasa lang ng Biblia at iniwasan talaga, mga kapatid, ang nakasulat sa Biblia. Hindi lang yan. Di ba niya alam na si Elias na isang propeta ay tumatawag na father kay Eliseo? Di mo ba yan alam, Mr. Velasco? Ito, sige. 2 Kings chapter 2 verse 12. And Elisha saw it happen. He cried out, my father, Israel's chariot and steeds. Then he saw him no longer. See? Ano daw? My father. So, sino ngayon ang paniniwalaan natin? Itong si Mr. Velasco o ito nakasulat sa Biblia? At hindi lang, si Esteban nga, ang batang disipulo ng ating Panginoong Hesus, ng mga apostol, mga kapatid, tinatawag niya mga Hodyong pare noon bilang mga kapatid at ama. Di mo ba yan alam, Mr. Velasco? Eto, saan? Sa Gawa Kapitulo 7, versikulo 1-2. Then the high priest asked, is this so? And he replied, my brothers and fathers, listen. The God of glory appeared to our father Abraham while he was in Mesopotamia before he had settled in Haran. See? So, asan yung sinasabi niya? Bawal. Hindi, mga Hudyo yun, tinatawag pa na mga kapatid. At mga ama. Kaya, research naman pag may time, Pastor, tuloy natin si Mr. dahil nagsusuwagan itong pahayag niya. O sa giingon ni kanang inyong Father Darwin, yung inyong Father Darwin. Alik na mo sa simbahan galit na galit si Pastor dito dahil sinabi kasi ng ating Father Darwin daw, babalik na kayo sa tunay na iglesia. Ano gusto mo? Mananatili sa Peking Iglesia? Ganun ba? Nuod
Asa man ay pabalikan ni Apostol Pedro nga mao ba ni ang unang papa sa Roma? Oh, so, naku, pag-aralan mo muna yung sinasabi mo, Mr. Velasco. Sabi niya, mga kapatid, dito, natawa ako. Pedro nga mao ba ni ang unang papa Oh, saan daw umano ipabalik ni San Pedro na ito naman ang unang papa sa Roma? sa simbahan nga tinuod? Asa man ay pabalikan ni Apostol Pedro nga mao ba ni ang unang papa sa Roma? No, siya ra mismo ang nagsupalpal sa kaniyang sariling. Mahirap talaga pag manggagalaiti na. Sagot agad kahit hindi pinag-aralan. Imagine, galing sa kanyang bibig. Saan ba ipabalik ni San Pedro na ito naman ang unang papa sa Roma? O di, kinumpirma niya ang doktrina ng simbahang katoliko na si San Pedro ang unang papa sa Roma. Okay. At hindi kayo kabilang sa iglesyang yan na may unang papa na si San Pedro. At kung tignan natin kahit na Webster's Dictionary sa definition, Webster's Dictionary page 544, Peter, masculine proper name Simon Peter, fisherman of Galilee, one of the 12 apostles, and the first pope of the Roman Catholic Church. May giwali ni Apostol Pedro nga pamalik na mo sa tinuod nga simbahan? O asa man ang ipabalik na niya? O atong ipabasa ni diha sa 3:19 sa libro sa mga buhat. Oh, ayun. Asan daw umano magbalik? Dahil galit siya sa sabi ni Father Darwin, balik na kayo sa tunay na iglesia. Ano gusto mo? Balik, manatili kayo sa piking iglesia. Yun ba? Maunit tanawa rin ninyo ang diferensya? Oh, so anong diferensya? Anong diferensya? Tingnan umano ang diferensya. Timbang-timbangan ninyo kung kinsa may nagtudlo sa tinuod Oh, sige nga. Sino ang nagtuturo ng katotohanan? na pagtulunan nga gikutlo gikas Biblia. Oh, na yung mga turo na nanggaling talaga sa Biblia. No. Halimbawa, turo ninyo sola scriptura Bible alone. Asan yan mabasa sa Biblia? Aber? Kay kita magpasiatab bang hambog ta nga kitay nagcompile kamoy nagcompile sa Biblia. Oh, so nang hambog daw, pinagmamalaki daw na ang simbahang Katoliko ang nag-compile sa Biblia. Iyon naman ang mabasa kahit nga sa Roman Catholicism by Loren Bettner, page 100 to, the Roman Catholic Church, anti-Katoliko yan, pero nakasulat yan. Iyon ang katunayan na nakasulat. The Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. So, Mr. Velasco, sino ang naghati ng chapter and verses sa Biblia? Sino ang nag-compile sa Biblia? Sino ang nagtawag ng Biblia? Old and New Testament. Alam naman mga protestante. Nangungupya lang kayo. Inyo magitalikdan ang pagtulunan sa Biblia. Di Oh, naman iyon lang ang maling akala mo na tinatalikuran ang mga aral sa Biblia. We are not Bible alone. The Bible is the product of the true church. However, different churches are products of the false interpretation in the Bible. Okay. inyong giwali. O, tayo pabasa mga buhat 3:19. O, sige, tingnan natin sa mga gawa, Kapitulo 3:19 daw. Sa pabalikon ang mga tao. Saan ipabalik ang mga tao? Saan daw ipabalik ang mga tao? Asa man pabalikon? Ngadto sa simbahan? Hindi siya sang-ayon na dapat ang mga tao ay magbalik sa simbahan. Saan? Tanawa. Busa pa ginulsol kamo. Oh, so, eto. Kamo kaniya. Aron mapapas ang inyong mga sala. Aron ang mga panahon sa kayahay muabot gikan sa presensya sa Ginoo. Nakita ka, asa man pabalik. Asa magbalik. Hindi daw sa simbahan kay Kristo. Nakalimutan ni Mr. Velasco. Si Kristo, Colosas 1:18. Si Kristo ang ulo sa iglesia at ang kanyang iglesia ay katawan. Ang problema, pag ang tinanggap ninyo, ulo lang, at hindi kayo tatanggap sa katawan na tunay na iglesia, tunay na simbahan ng ating Panginoon Kristo na itinatag niya San Mateo 16:18, anong resulta sa aral ninyo? Pag ulo lang, walang katawan, manananggal na yan, Mr. Velasco. Ang mga tao sa diyang nagwali si Apostol Pedro sa simbahan. Sumala sige wali sa inyong pare, balik na mo sa tinuod nga simbahan. So sabi niya, sinabi ba ni San Pedro, balik na kayo sa tunay na simbahan? Naku, ito talaga si Mr.
Velasco, napaka-joker mo talaga. Apektado na ba ang 10%? Sinagot lang natin mga kapatid. Dahil ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman.